Kasunod ng paghupa sa taas ng presyo sa mga pangunahing produkto sa merkado kabilang na sa LPG at kuryente, bahagyang bumagal ang inflation rate sa nakalipas na buwan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, malaking porsyento rin ang iniambag ng transport na may 6.9% sa kabuuan. Nagbabalik si Criza Lopez. Dahil sa mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at LPG noong buwan ng July, muling bumagal sa 0.9% ang inflation rate sa Pilipinas. Batay sa inflation report ng Philippine Statistics Authority, pangalawang dahilan sa pagbagal ng inflation rate ang mabagal din na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Partikular na rito ang presyo ng bigas, kamatis at saging. Ikatlo sa dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transport na nakapag-ambag ng 6.9% share sa pagbaba ng inflation. Kasama na rito ang mababang presyo ng mga pamasahe sa barko at eroplano, gayon din ang mababang presyo ng gasolina. Ayon kay PSA National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, kung sakaling matupad ang pagtaas ng taripa sa presyo ng imported rice, maaaring tumaas ang retail price ng bigas sa bansa. So una, pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increases at makapture naman natin yan. So una yung gaano kalaki at saka yung timing. Kung mayroong mga bumaba ang presyo, mayroong ding mga commodity group ang nagpakita ng pagtaas ng presyo, dahilan para mabilis na gumalaw ang inflation noong July. Unang nakapag-ambag dito ang presyo ng housing, water, electricity, gas at other fuels. Partikular na rito ang pagtaas sa bayad ng renta sa bahay, supply ng tubig at kuryente. Sumunod ang restaurant and accommodation services at alcoholic beverages and tobacco. Paliwanag ni Mapa, dahil sa mga pananalanta ng bagyo, may ilang presyo ng gulay ang tumaas. Inaasahan nila na magkakaroon pa ng pagbabago sa presyo ng mga gulay sa buwan ng Agosto. So sa ngayon, nakita natin na yung vegetables inflation natin as a whole ay mababa pa rin. But we saw sa National Capital Region, particularly nung second half ng July, may mga adjustment na tayo na pag-akyat doon sa certain vegetable items, no? Yung mga leafy vegetables. Samantala, bumagal ang headline inflation sa Metro Manila na 1.7% dahil pa rin sa mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente, karne, partikular ang karne ng baboy, prutas, lalo na ang saging at presyo ng bigas. Maging ang atras-abante na presyo ng gasolina, diesel at pamasahe sa barko. Sa labas ng Metro Manila, Region 1 o Ilocos Region ang nakapagtala ng mataas na antas ng inflation na 1.9%. Negative 1.7% naman ang inflation sa BARM. Sa 17 rehiyon, 12 ang nakapagtala ng mabagal na inflation, habang 2 rehiyon ang bumilis ang inflation rate at 3 ang hindi nabago ang naitalang inflation noong Hulyo. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.